kasama niyo pa rin kami ngayon dito sa Politico Talks at para sa ating next round ng susunod nating Politiktakan. Voice over, Mr. Tokis. Our next topic, please. Thank you, Mami Chu. Mula sa mga headlines, punta naman tayo sa mga gumawa ng headlines. Narito ang mga politikong pasimuno ng mga balita. Senator Marcoleta versus DOJ. Visayas as state witnesses. Former Senator Trillanes versus Senator Bongo. Ex-President Duterte versus ICC. Again, former Senator Trillanes versus Mayor Magalong. And last, Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Anong uunahin? I-reveal! Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Mami Chu, pasok! Okay. Ito ang medyo bago-bago to. Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Natatawa lang ako dito dahil parang shooting from the hips ang lumalabas ito kay Ombudsman Remulla kasi bago-bago pa sa Ombudsman. Mukhang hindi niya na-review ang kanyang archives. Nandun pala na-dismiss na yung kay Senator Joel Villanueva's case. What do you think of this? Depende kasi yan Mami Chu, no? Kasi sinasabi nga mukhang secret decision. Ang tingin ko dapat aralin dyan talaga. Kasi dalawa yung case Yes. Di ba parang bakit ito yung na-desisyonan yung criminal case? Samantalang ang inunang binanggit ni Ombudsman Remulla, yung sa admin case. Yes. So, ang nilabas ngayon ni Senator Joel, yung sa criminal case. Yes, mas mabigat yun 2016 ito. Di ba? Nag-iingay na si Ombudsman Conchita at the time na gusto niya na matanggal ito sa Senado. Pero bigla naghinay ngayon si former Ombudsman Conchita dahil sabi niya, may motion for reconsideration. So definitely, hindi na tayo pwede mag-question sa motion for reconsideration kasi final on time lumalabas. Yes. Pero ang tanong, that's 2016. Sa news na nakita ko, sabi doon, the senator will be facing trial at Sandigan Bayan. So may criminal case. So live. What happened? Live yun. Yes. What happened to the criminal case kung 2016 ito, ang sabi sa rules ng ombudsman procedure, ang filing of the motion for reconsideration will not bar the filing of the criminal case to the court. Okay. So bakit, ano nangyari kung meron ng resolution to file the criminal case, ba't hindi siya sumampa sa Sandigan Bayan? So dapat ito maaral sa ombudsman. Nag-MR yung kasi, no? Oo, kasi dapat, ba't umabot ng 2 taon, 2019, nag-grant yung motion for reconsideration. Ibig sabihin, 2016 na-file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Natulog. Saka pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Natulog. At nag-retire na si Carpio Morales at doon na buhay ulit. Nagising, biglang nagising. At mukhang hindi alam ni dating Ombudsman Conchita dahil nagpa-interview pa siya sa isa, kay Miss Karen. Nagulat din siya. Sabi niya, hindi nga natin alam ba't hindi ini-implement yung decision. So, ibig sabihin, sa isip niya, nandoon yung dismissal na order. So, never niya siyang nagkaroon ng idea na na-reverse yun. Pero merong batas daw sa ombudsman law na stating explicitly that the ombudsman cannot implement sa members of Congress, sa Office of the President and the Vice President, mga impeachable officials. Yes. When it comes to admin proceedings, let's say dismissal, suspension, admincation, walang jurisdiction based sa rules, walang jurisdiction ng ombudsman sa officers, impeachable officers, members of Congress, and judiciary. Pero ang sabi ngayon, ang lumalabas, if ever man na ibibigay, kung nadyan yung order ni Ombudsman Remulla is hindi man niya ipapa-implement kasi wala naman siyang jurisdiction sa members of the Congress. But it's up to the Senate na magkaroon ng ethics committee na case. Doon sila mga ethics committee di-decide kung magkukumply sila o hindi. Pero 'di ba ang Senate parang for the boys club yan, di ba? ang ano ko kasi dyan, Mama Richu, parang basa ko kay Ombudsman he wanted to trigger a Supreme Court case. Parang sa interviews niya Sino? Si Martires? Si Ombudsman Remulla. Okay. If ever, nandun pa din yung order to dismiss Joel Villanueva, he wanted to trigger a court case. Ako kasi, I'm on the side of Ombudsman Remulla, and I think si Ombudsman Conchita, kasi ang general rule ngayon, so ako yung nasa minority ako. General rule, most lawyers agree that the Ombudsman doesn't have
disciplinary authority over members of Congress. Yes. I disagree. Sino pagmawa ng batas? Sila rin, di ba? Correct. Kaya protektahan nila yung sarili nila. Nilagay nila yun noon, di ba? That's unconstitutional. I think that violates the Constitution. Kasi si Ombudsman Conchita, in all of her intellectual acumen, di ba, she would not issue an administrative order dismissing knowing Joel that the batas, if she thinks she doesn't have that power. So tinitingnan niya yung Constitution. The Constitution says all, except impeachable officers and except members of the judiciary. Saan natin kinukuha yung exception sa members of the judiciary? May explicit na only the Supreme Court has administrative supervision over court personnel. And she should know that. Klaro. Yeah. Sa Congress, ano sabi? Dinagdag nila sarili nila. Ang sabi lang ng Constitution, Congress may expel a member for disorderly behavior. Walang sinasabi ang Constitution that the Congress may remove a member of Congress for corruption, for graft, for malversation, which are all under the purview of the Ombudsman. So, doon ako first, no? Second, yung sa unconstitutional, because pag hindi mo kasi yan dinismiss under the Ombudsman, sinong may checks and balances? Yeah. The Congress can impeach the Ombudsman, the Congress can impeach other impeachable officers, lower house, Senate, but who removes members of Congress for corruption? No one. Ang basis lang disorderly behavior. Kaya may question din kay Kiko Barzaga if expellable siya. Yes. If he can be expelled. Because so far, based on the Constitution, that's the only basis. As long as mapasok nila doon, pwede ma-expel si Kiko Barzaga. But I'm talking about the case of Joel Villanueva, who is held to have committed an administrative grave misconduct by the Ombudsman. So yun. Pero tagilid yung paborito ng si Kiko Barzaga, seditious statement. So, ibig mo sabihin, Attorney Jess, is mangyayari niyan, is i-raise ni Ombudsman Remulla yung constitutionality ng batas na yun. If upuan ng Senado. But what you said, I think, is the other route, which is pwedeng ethics complaint. Okay. The warning is stop. Mr. Tokis, what's our next topic? Ito na, Mamichu. Former Senator Trillanes versus Senator Bongo. Tuloy-tuloy ang mga akusasyon ni datang Senador Trillanes kay Bongo at kay dating Pangulong PRRD bilang big fish of flood control scam. Isang dahilan ay ang pagbibigay ng kontrata sa pamilya ni Sen Bongo. May tao nga bang nagpapagawa nito kay Trillanes? Yan ang ating $64 question dahil si former Senator Trillanes parang KSP na ngayon. Kulang sa pansin kaya kailangan maski patay bubuhayin. I-revive niya yung mga kaso niya kay Senate President Duterte and Senator Bongo. Kasi hindi nagawa ng hindi na-resolve yun. Yung mga dati pa niyang ini-issue, parang pinatay lang. Okay. So ngayon nakakuha siya ng chance, sa feeling niya, kakayanin niya to dahil ang maganda ang tinatakbo ng hustisya dito, ng justice system dito. Hindi dapat niya i-grab ito kasi para mapanagot, ang dapat mapanagot. Kasi kung hindi naman natin mapapanagot, sa tingin niya, may ebidensya siya, tapos natulog yung kaso, pinatay, dahil nasa poder yung mga inaakusahan niya, dapat lang niya i-revive. Pero di ba merong accusations kay Senator Trillanes na he's a puppet of someone? Well, yun yung sasabihin ng mga critics niya. Pero to be fair sa kanya, mukha siyang KSP. Pero meron na siyang achievement. Siya nagpakulong kay President Duterte. No offense sa Malacanang and kay PBBM or whoever delivered. Siya nagdala sa dahig ng kaso. Yes. Yeah, 2017, right? Even when it was difficult. Yeah. Even when it was hard. Even when the powers of the government under Duterte was bearing down on him. Yung amnesty niya, pinapakancel, pinapakulong siya, pinapa-investigate siya. Sedition charges. But he filed it. No. And then 8 years later, nagbunga. So, imbes na KSP ako, nakikita ko sa kanya persistence. Yeah. Na hindi siya nagpapatinag na pwede siyang ma-dismiss or pwedeng maupuan, pero hindi niya hahayaang mamatay yung issue kasi alam niya legitimate yung issue. Single-minded mission. Di ba? Ang maganda kasi kay Senator Trillanes, hindi lang siya nagpapa-interview para sabihin ito ang nangyari. Kasi hindi magpapangalan. May ganyan May ganyang politiko na ang galing-galing magkwento. Tapos wala napapangalanan. Pero ito, nagdidimanda pa. Pero meron nga suspicion Malacanang daw nagpopondo kay Senator Trillanes. Kasi nga naman, wala namang visible source of income si Senator Trillanes. May mga accusations na gano'n. Parang wala pa naman si PBBM. Ginagawa niya na ito. Panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte. Nandiyan na siya. Kaya sabi niya, It doesn't make sense. Yeah, for that kind of criticism to arise, PBBM. Ngayon, ang alam ko kasi si Attorney Reynaldo Robles
is a pro bono lawyer ni Senator Sunny Trillanes. Halos lahat ng mga final niya, the first and second communication sa ICC, yung mga kinaso niya against Bongo from the Freegate deal to last year to this year, hindi daw nagsisingil or nagcha-charge si Attorney Reynaldo Robles. So, kung ganon, you don't need money. No. In fairness to Senator Trillanes, hindi siya naling sa mga flood control nung panahon niya o whatever anomalies. Kaya maski ganon medyo malakas ang dating niya, he had something to be proud of. The Duterte administration would have uncovered something. Yes. The worst thing that they uncovered is yung amnesty, which is based on an illogical basis to cancel it. Wala silang nahanap na corruption. Yeah, yan They nga. have all the powers of government. You can't tell me si Aguirre, si Calida, lahat ng mga ni Duterte, si Martires, walang nahanap kay Trillanes. Malinis. Oo, kaya nga, in fairness to the guy, talaga namang meron siyang karapatan na magsalita dahil sa'yo wala kang maitapong putik, di ba? And he's really living up to the PMA code. Puti yung shirt niya. Kaya paulit-ulit. Wala kang mabatong putik. Paulit-ulit. Sabi ni Senator. Hindi siya team itim, Hindi siya team itim. Yung sinuot daw niya last year, ayun din ang sinuot niya this year. Ako, sana marami pa tayo na topic, pero I will ask our guest, our special guest na kailangan natin marinig, maimbitahan sometimes more, di ba? Ano ang poke natin? Sa poke na tayo section, ano ang political quickies nyo sa darating na next few days? Ako, tingin ko yung pag-host natin Sa ASEAN. Yes. Magaganap yan. Ito, kumbaga, hindi ba maapektuhan itong corruption na to? baton. Mga corruption scandal na to, hindi maapektuhan? Ay, hindi. Kasi sabi nga natin, kung walang ginagawa ang Pangulo para ito pa imbestigan, yun dapat, dati pa to yung dating administrasyon, di naman nagpa-imbestiga ng ganito, bakit hindi nagkaroon ng ganitong ingay? Ngayon, ang Pangulong Marcos nagpapa-imbestiga, saka umiingay. Tulungan na natin yung Pangulo natin para maipanagot ang dapat managot. Huwag naman ituro yung Pangulo na, siya dapat. Kasi nga nagpapa-imbestiga eh. Kaya nga, bakit sa kanya bumabalik ang Obstructionist, Okay. alam natin, ganyan talaga So, ang sa trabaho. ASEAN, the next few days, ASEAN Summit ang Yes, isa yan. titinang sa ating Yes. mga isipan. Attorney Jess Palsis, ano naman ang iyong nakikita? Well, gusto ko lang mang-intriga. Siyempre, nag-aantay tayo sinong susunod na permanent DOJ Secretary. One. Okay. Yes. Ang second naman, nasabi ng Tweety Bird ko, yung nawawalang witness, baka magpakita na. At baka magkaroon ng mga issues ng witness tampering or baka bumaliktad. Hindi ko alam kung sino Sasabi ko lang baka. Mag-uundas pa tayo, di marami Yan pang daw mga... mangyayari next week. Undas week na yon dahil maraming yung mga ghosts lagi doon magsasaya. Ghost witness, biglang babalik. Ghost witness. Kasi nawawala siya Monday to Friday Huwag niyo sabihin pag walang balita. Monday to Friday, baka any day. Maglalabasan ng mga corruption dyan sa graves, mga cemeteries natin. Yan ang attraction ngayon, the corruption. Anyway, on that note, I would like to thank Yusek Claire Castro na nag-prepare ako sa kanya, di ba? Tapos hindi siya Yusek Mami Chu. Oo, naging naka-business suit si ma'am. Oo nga po. Nag-prepare pa naman ako. Nagpa-hunting pa ako nito sa Baclaran. Attorney Jess Baka Palsis. gusto mong batiin, ma'am. Ano yun? Sinong gumawa niyan or ano? Sponsor. Baclaran lang. Baclaran lang. Ito na pinakamalas sa Baclaran. Anyway, Thank you for having me. native to native. Yes, nga, maganda Diba? ma'am eh. Maganda yung ating And si Attorney Palsis, I would like to thank him and I would like to, sana, pumayag siya maging co-host dito sa ating. I hope. Delikado. Okay. Delikado sila. Sa Twitter ko sinusundan to, sundan niyo si Jess Palsis. Marami siyang Tweety Bird. And so, ito po ang inyong lingkod, si Marichu Villanueva, ang inyong journalist fact-checker, Politico Talks. Thank you for our guest again. Tandaan natin po na may say ka sa politika dito sa Politico Talks.